bigyan na natin ng benefit of the doubt yung mga nag-issue ng license na yan. Pero ngayon, dapat na alam na nila na may valid warrant, dapat ora mismo canceled lahat yung lisensya na yan. At dapat kino-confiscate na ulit nung PNP isa-isa yung mga 118 firearms na yan. Meron silang authority to go to the different houses nito ni Bato para i-retrieve yung 118 firearms na yan. Kasi loose firearms na yan basically. Ganun ba, sir? Is it considered loose firearms na? And how does that how does that work? Pagka kinancel mo na kasi yung Mm. license dahil pugante na siya eh. 'Di ba? Pwede niyang gamitin 'yan laban sa mga otoridad. So kailangan cancelahin 'yan. Hindi naman pwedeng pugante siya tapos madaan sa checkpoint. Sasabihin niya, hindi, lisensyado ito Meron mga siyang to. PTC. Hindi, kasama yan dun sa status niya na fugitive, na canceled lahat dapat niyan. Tapos, by being canceled, technically loose firearms na yan. So, pwede nilang puntahan yung mga bahay ni Bato at i-retrieve yung ano na yan. In fact, that can be a basis for the issuance of search warrants sa iba't ibang mga bahay ni Bato de la Rosa. Pero sir, who does the canceling? Is it the Interior Secretary, the PNP Chief, the FEO Chief? Who is supposed to be in charge of this in deciding, make the decision? Pwedeng yung PNP chief. Without any orders, moto proprio, ano niya yan, papakancel niya, utusan niya yung Firearms and Explosives Office na hindi lang cancelahin, kung hindi utusan na i-retrieve yung 118 firearms na yan. At kung kailangan nga nila mag-issue ng search warrant sa mga bahay ni Bato para kuhanin yan, pwede. Maganda nga, ganun ang gawin nila para talagang marami pa sila makikita sa mga vault ni Bato doon sa mga bahay nila.